What's up guys? So another day, another vlog na naman tayo guys. Ngayong araw nga pala guys, pupunta nga pala tayo sa dentista at mag-i-inquire tayo kung magkano ba ang magpa-cleaning at magpapasta. Tara guys, samahan ninyo ako. So ngayon nga guys, hindi nga ulit tayo makakagamit ng bisikleta o ng U-bike para ating rentahan papunta doon sa clinic para makapag-inquire tayo kung magkano ba ang ating magagastos. Kaya maglalakad na lang tayo. Pero sa videong ito ipapakita ko nga po pala sa inyo kung ano nga ba yung sinasabi ko sa inyong bike na aming nirerentahan gamit ang Yoyo card namin. Tara guys, samahan nyo ako. So dito nga sa part na to guys, malapit na nga tayo kung saan kami po pwedeng rumenta ng bike na gamit ang aming Yoyo card. Tara guys, ipapakita ko sa inyo kung ano nga ba yung bisikletang yun guys. Pero sa video ito guys, maglalakad nga lang po pala tayo papunta sa clinic dahil hindi nga tinatanggap yung ating Yoyo card. Hindi rin natin alam kung bakit nga ba hindi tinatanggap ang ating Yoyo card. So guys, ito nga pala yung aming bisikleta na nirerentahan namin. Ayan, para siyang Japanese bike sa Pilipinas kung tawagin. Pero kung makikita nyo dito sa video ito, meron siyang screen. Ayan, yung screen na yan, dyan namin tinatap yung aming Yoyo card. Ayan, i-open lang namin ng ganyan, tapos itatap na namin yung aming Yoyo card. Ayan, pero ayaw nga tanggapin yung ating Yoyo card, kaya maglalakad na lang tayo papunta clinic para makapag-inquire. So tara guys, samahan nyo ulit akong maglakad sa araw na ito at makapag-inquire tayo kung magkano nga ba ang ating mga gastos kapag nagpa-cleaning tayo at nagpapasta. Medyo matagal na panahon na nga rin pala simula nung huling beses akong nagpa-cleaning, kaya marami na siguro akong po pwedeng isanla sa bibig ko ngayong buwan na ito o ngayong taon na ito. Kaya magdidesisyon na nga tayo na magpa-cleaning. So tara guys. Dito nga pala sa Taiwan guys, marami nga palang claw machine dito na po pwede naming laruin araw-araw. Ipapakita ko sa inyo kung ano yung laman ng ating mga claw machine. Tara guys. Eto nga guys yung sinasabi kong mga claw machine kung saan po pwede kayo makasungkit ng headphones, bluetooth nga pala yan guys. Ayan, meron ding mga shoes, drones. Ayan, marami pang iba guys, mga gamit sa bahay at kung ano-ano pa. Ayan, 10 NT nga lang pala ang hulog dito kada laro. So sa 10 NT isang try lang yon. Medyo mahirap nga makakuha dito. Ayan, may shoes nga siya guys. Oh, medyo mahirap nga makakuha dito, pero kung sa mga expert madali lang to. Yun guys, oh, may drone, may camera pa yan guys. Sa susunod bibili nga pala tayo ng drone para makakuha tayo ng drone shot. Maganda-ganda rin yun pang vlog. So ayan guys, napakaganda rin ng mga drone nila dito. So mahirap nga lang talaga kunin kasi ilang beses na akong nag-try magkuha-kuha dito sa claw machine to, pero kung tawagin dito sa Taiwan ay wawaan. Hindi nga talaga ako nakakakuha kahit makaubos ako ng 100 o 150 NT dito. Hindi talaga ako makakuha, kaya simula nun hindi ko na sinubukang maglaro ulit dahil nagsasayang lang ako ng pera. Dito nga guys sa part na ito guys, medyo malapit na nga tayo sa palengke at sa dental clinic na ating pupuntahan. So tara guys, samahan nyo pa rin akong maglakad hanggang makarating tayo sa dental clinic at makapag-inquire. Big shout out nga pala sa mga sumusuporta sa akin ng mga kabatch kong dumating dito. Si Ram Magdalera. Ram, big shout out sa'yo. At big shoutout din nga pala sa mga kaibigan ko na nasa Pilipinas, si Kobe, ayan, at si Kuya Dave. Shoutout sa inyo guys. Ayan, ito nga pala yung palengke. Ayan, yung gilid na yan kung saan may kotse, yun yung palengke kung saan kami bumibili ng mga gulay at kung ano-ano pa na po pwedeng naming mahain. Sa kabilang kalsada naman nito guys, nandoon banda yung clinic na ating pupuntahan. Konting lakaran na nga lang ito guys at nasa clinic na rin tayo.
So konting tiyaga na lang guys, tara samahan nyo ko hanggang sa makarating tayo sa clinic na ating pupuntahan. Dito nga rin sa part na to guys, liliko nga pala tayo sa kanan kasi nandun banda yung dental clinic na ating pupuntahan. Sabi ng iba, traditional lang daw maglinis ang mga Taiwanese people ng clinic, kumbaga hindi daw ginagamitan ng tools, pero hindi naman ako masyadong naniniwala doon. Kaya sana sa pagpapalinis natin ay maayos natin ang ating ngipin. Ayan, lumiko na nga tayo guys sa kanan dahil nandito nga pala yung way papunta sa dental clinic na ating pupuntahan. So dire-diretso lang yan guys hanggang sa makarating tayo sa dental clinic guys. May nakita nga pala ako ditong papel, akala ko 180, yung pala papel lang, kaya ay tinapon ko din. Dito nga pala guys, sa way na to, dito nga pala yung kung saan kami pwedeng magpa-check up. At meron din ditong Watsons. Mamaya pupunta tayo sa Watsons. Ayan, may another wawa na naman tayo na daanan kasi nga dito sa Taiwan, kaliwat kanan ang laruan ng claw machine. Hindi ka talaga manawa kasi bawal claw machine. Iba-iba rin ang nakalagay na prices na po pwede mong makuha. Kaya yung iba talaga dito pinagpupursige din ang paglalaro nila ng claw machine dahil marami nga silang nakukuha. Kagaya nung aking mga kaibigan o kabatch na nandito rin sa Taiwan, talagang kinakaroon nila ang paglalaro ng claw machine. So guys, dito nga ay malapit na tayo sa dental clinic kung saan ako mag-i-inquire. Ayan, konting lakaran na lang, nandun na nga tayo guys. So eto na nga yung dental clinic guys, ituturo ko sa inyo. Ayan guys, yung dental clinic na ating pagtatanungan guys. So paano, tara guys, pasok tayo sa loob para makapag-inquire tayo. Dito nga guys, sa part na to ay kausap ko na nga yung nagbabantay sa loob kung saan po pwedeng magpa-schedule or mag-inquire. At dito nga guys ay napalaban nga ang kuya nyo ng Englishan. Nga pala guys, ang mga Taiwanese people nga pala ay hindi naman lahat, pero hindi sila marunong magsalita ng English. Kaya karamihan sa kanila marunong, pero most of the Taiwanese people ay hindi po talaga marunong mag-English kasi wala nga daw English subject dito. So yun nga guys, nakapag-inquire na tayo at ang sabi nga sa atin nung kahera ay 200 NT nga daw per session. So 200 NT sa cleaning, 200 NT nga rin pala sa pasta. Tinanong ko na rin kung pwede bang gawin yon, yung dalawang process na yon sa isang araw lang. Ang sabi naman ng tailor ay pwede naman daw magawa yon as long as kaya sa oras. Medyo marami rin kasing nagpapabook or nagpapalinis dun sa dental clinic na yun, kaya siguro hindi nila ina-advise na dalawang proseso isang araw. Ang advice nga nila is isang proseso sa isang araw o isang proseso sa isang linggo. So tara guys, dito nga guys sa part na to ay ginabi na nga tayo. Pauwi na rin tayo dito guys. Bumili nga lang pala tayo dito ng panghilod kasi yung panghilod ko dito ay hindi na nga nakakatanggal ng libag. Kaya bumili tayo ng panghilod na po pwede nating magamit yung matulis-tulis para mawala yung mga libag-libag natin sa katawan. Maglalakad nga lang rin pala tayo dito guys, pauwi sa ating dorm. Kasi nga hindi nga tayo nakahiram na or nakapagrenta ng bisikleta, kaya maglalakad lang tayo. So guys, tara samahan nyo akong maglakad pauwi sa ating dorm. Ayan, dito nga sa part na to guys, ay medyo malapit na nga pala tayo sa dorm kung saan tayo umuwi araw-araw. Ayan na nga, nalagpasan na nga natin dito yung rentahan ng U-bike, kaya medyo malapit-lapit na at konting lakaran na lang, nasa dorm na nga tayo. Dadaan pa nga pala muna tayo dito sa Smile para bumili ng sterilize para makapaglinis tayo ng ating katawan dahil nalalapit na ang araw ng aming medical. Siya nga pala guys, dito nga pala sa Taiwan, pag factory worker ka dito or kahit anong trabaho mo dito sa Taiwan guys, ay annually nga pala ang medical dito. So ibig sabihin ng annually ay every 6 months magme-medical nga kayo.
At pag may nakita sa inyo, hindi naman agad pinapauwi or nakitang negative result sa medical nyo, hindi naman agad pinapauwi. Dinadaan din muna sa gamutan hanggang sa gumaling ka. Kaya wala dapat ipangamba kapag nagme-medical as long as malinis ka sa katawan. Ako nga pala ay umiinom din ng soft drinks kadalasan, kaya kinakailangan ko na rin talagang uminom ng sterilize para malinis ulit ang aking katawan. Kasi napapadalas na rin ang pag-inom ko ng soft drinks, hindi kagaya nung nasa Pilipinas pa ako. Talagang maintain lang ako sa pag-inom ng soft drinks. So baga once a month lang or twice or thrice a month lang talaga ako umiinom ng soft drinks or pag trip ko lang. Pero dito sa Taiwan, since may ID nga kami na ginagamit, nakakainggan yung bumili ng soft drinks para iyong mainom. So tara guys, dito nga pala sa part na to guys ay nasa Smile ako. Ito nga palang Smile ay isang maliit na convenience store malapit sa aming dorm kung saan po pwede kang mamili ng Pinoy foods. May mga dilata nga rin para dito. Bumili nga pala ako ng CDO beef loaf na po pwede kong maulam din syempre. At dito rin nga pala ako bumibili ng sterilize. Ayan nga pala yung sterilize na aking binibili. At meron din yung nasa lata niyan guys. Mamaya bibili tayo nun guys kasi kailangan na talaga natin yon. Hanggat kaya natin iinom at iinom tayo ng sterilize para malinis yung ating katawan. Dito nga pala guys, ipapakita ko nga pala sa inyo yung beef loaf na aking binili. CDO beef loaf nga do kasi may mga nag-i-import din sa kanila na Pinoy foods, kaya dito talaga yung takbuhan ng mga Pinoy kung saan gusto nilang bumili ng mga dilata na po pwede nilang maulam. Yung ibang price nga ng mga dilata dito ay 27 lang, kagaya ng sardinas, Century Tuna, 555 Tuna, CDO Carne Norte corn beef, meron din Pure Foods corn beef, at kung ano-ano pa guys. Meron din nga pala sila ditong mga biskwit kagaya ng Hansel, Oreo, may Padjo bar din sila dito, Watatops, at meron din nga rin palang pansit canton na tinda rito, kaya lang hindi kagaya nung nasa Pilipinas. Yung nasa Pilipinas kasi ay kulay dilaw at bilog na yung pansit canton, samantalang dito sa Taiwan ang pansit canton nila dito ay square at kulay puti, kaya medyo hindi rin talaga malasa, pero okay na rin, pang almusal na rin, pero hindi naman natin pwedeng araw-arawin ang pagkain ng pansit canton sapagkat masama rin ito sa katawan. Dito nga guys ay malapit na nga tayong umuwi. Pupunta pa nga sana tayo sa 7-Eleven para bumili ng manok dito na ating madadagdag sa ulam. Kaso malulobat na yung ating cellphone, baka hindi na tayo makapag-video pa papunta sa 7-Eleven at makapag-video paakyat ng elevator papunta sa dorm. I-update ko na lang kayo guys pag nasa bahay na ako. Medyo hindi na rin talaga kaya ng ating cellphone or battery ng ating cellphone para makapag-video pa tayo. So dito nga guys ay nakauwi na nga tayo at nakaligo na rin tayo guys. Hindi katulad na sinabi ko, hindi ko na nga na-videohan yung iba. Pero eto nga, nakaligo na tayo, nakakain na. Magpapahinga na lang tayo dito guys at mag-i-edit. So hanggang dito na lang guys. Salamat sa suporta. Paalam!